Pagtitiwala raw ang isa sa pundasyon ng relasyon. Paano kung ang iyong pinagkatiwalaang tao ay siya ring tatraidor sa'yo? Paano kung ang taong minamahal mo ay hindi nagpapakatotoo? Paano kung ang pagsisinungaling mo ang siya rin maglalagay sa iyo sa peligro? Samahan niyo ako sa kwento ng isang dalagitang nagngangalang Maria, 17 taong gulang na mayroong isang taong anak na itago na natin sa pangalang Janine. Kamusta ka, Neng? Maayos naman po. Ilang taon na yung anak mo? Magdadalawang taon na po this March. Ay, malapit na. Advance happy birthday sa baby mo. Thank you po. Maaari mo bang ibahagi sa amin ang kwento mo? Opo. I was 16 years old the time po. I met a boy online. Naging boyfriend ko po siya. Okay. Hi, mahal. Malapit na anniversary natin. Mag-meet up naman tayo, oh. Gusto kita makita. Mahal, di pa ako pwede lumabas eh. Magagalit pa sila mami. Lalo na hindi pa nila nami-meet yung kikitain ko. Mahal mo ako, di ba? Hanapan mo ng paraan yan. Kung hindi, maghiwalay na lang tayo. Sorry na po. Huwag mo po ako hiwalayan, please. Paano mo hinanapan ng paraan yun? Hindi ka ba natakot nung time na yun? Nagulat po, syempre, pero pinangibabawan po ako ng pagmamahal. Nagingi po ako ng tulong sa kaibigan ko. Sis, favor naman no. Anong kailangan mo, babae? Kasi yung boyfriend ko. Yung boyfriend mo na never nag-on cam sa video call, never ka pinakilala sa pamilya niya, at laging nagagalit pag hindi nasunod gusto niya. Let me guess, nagalit na naman, no? Oo pero mahal niya naman ako. Sabi niya pa nga magpakasal kami eh. Ayoko. Kahit magmakaawa ka pa, kung para sa beef mo, ayoko. Paano ba to? Bahalan lang nga. Magsisinungaling na lang ako kila mami. Ngayon lang naman eh. Nagsinungaling ka na lang sa mga magulang mo. Opo, akala ko po kasi tama yun. So, tapos, nakipagkita ka sa kanya after nun. Opo. Mahal, let's meet up tomorrow for our anniversary. Talaga po? Yes! Wear a skirt, ha? Bakit po? You look good sa skirts, eh. You've never seen me wear a skirt po, pero okay. See you tomorrow, mahal. Nung pagkasabi niya nun, hindi ka ba nagtaka? Nagtaka po. Pero bago pa po talaga yung lahat, palagi na kaming nag-uusap tungkol sa mga ganyang bagay kasi nakakarating na po kami sa usapang pamilya. Pero hindi mo ba naisip na, ano mo yun, baka masyado pa kayong bata para sa pamilya? Ang nasa isip ko lang po noon is siya yung mapangangasawa ko. Nagtitake ka na ba ng birth control pills noon? Nag-take po ako days before kami nag-meet up hanggang nag-meet up kami. Pero consistent ka naman ba? May mga araw po na nakakaligtaan ko. Hello, Mami. I will go out with my friend po. Si Eliza po yung ini-invite ko nung birthday ko last year. That girl. Okay, but call me after 2 hours and be home for dinner, ha? Okay po, Mami. Thank you. Dad, yung anak natin may lakad daw. Pinayagan ko na. Bahay naman kasama tsaka nangako. Natatawag sa akin every 2 hours. Okay ma, iti-text ko na lang rin. Nakipagkita ka talaga sa kanya nun? Opo. Hindi ho ba kayo nagduda nung time na yon, lalo na't iisang beses niyo lang po na meet yung babae na sinasabi niya? Nagtaka pero isa na lang bahala ko na lang kasi babae naman at
Hindi pa rin naman nagsinungaling sa amin ever. Malaki naman po talaga yung tiwala namin dyan sa kanya. Okay po. Nasaan ka na, mahal? Nandito na sa resto na sinasabi mo, mahal. Pwede mo bang i-take out na lang yung foods tapos pumunta ka na lang dito sa hotel kung saan ako naka-check-in? Sige, mahal. Mahal, nandito ako sa loob ng CR. Kumain ka muna dyan, baka nagugutom ka na. The next thing na naalala ko po ay nagising na lang ako na wala na pong damit at masakit ang katawan. Few months after, nalaman ko na po na buntis na ako kay Janine. Napakababoy naman yan. Nakablock na rin po ako sa lahat ng socials namin. At talaga siya pa yung may kapal ng muka at lakas na mang-block sa'yo? Bukod sa kwento ni Maria, may iba pang biktima ang naturang lalaki. Hindi lang si Maria ang pinagtangkaan at ginalaw. Andito si Lisa, 17 taong gulang, at andito rin si Karina, 19 na taong gulang, at kanilang ibabahagi sa atin ang kanilang mga kwento. Kamusta ka, Lisa? Recovering pa po. Maaari mo bang maikwento sa amin ang iyong karanasan? 15 years old po ako noon. That was 2 years ago po. Mayroong nag-add sa akin sa Facebook. Tapos after a few days, may nag-chat po sa akin hanggang nag-uusap po kami araw-araw. 15 anyos? Napakabata mo pa noon. Nakipagkita rin ba siya sa'yo? Opo. Babe, nasaan ka na? Nandito na po sa meeting place natin. Pasok ka na sa loob, babe. Nandito na ako. Sumunod ka naman sa sinabi niya. Oo po. Pumasok po ako sa sinabi niyang lugar. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi na po siya sumasagot. Di na po nagre-ring. Pumasok po ako sa sinabing kwarto pero parang may sense po ako o hindi ako komportable na parang may masamang mangyayari. Buti na lang hindi nakalock yung door. When I saw his face and he attempted to go near me, tumakbo po ako agad. Iba po kasi yung lalaki na yun sa boyfriend na kilala ko. Naalala mo ba yung mukha niya right after? Tapos isinumbong mo ba siya sa otoridad? Opo. Humingi po ako agad ng tulong sa mga taong nadaanan ko pero nakatakas na po siya. Nung lumapit po ako sa mga pulis, hiningian po nila ako ng abogado kasi wala naman daw po akong sapat na ebidensya hanggang sa kalaunan, hindi na nila binigyang pansin yung kaso ko. Sabi naman yan sila. Ganun na ganun rin po yung nangyari sa akin. It took me a lot of time and a lot for my health just to move a little bit forward. It ruined me and my life. Okay ka na naman ba, Lia? I wouldn't say I totally am, pero I'm getting there po. That's good. Bakit po ba nabuntis si Maria even though she took pills at one-time thing lang naman ito, Doc? Kahit nag-take ng birth control pills ang babae, posible pa rin siyang mabuntis dahil hindi agad-agad nagiging epektibo ang pills. Kailangan ng at least 7 days ng tuloy-tuloy na pag-inom bago ito maging reliable na proteksyon. Since 1 linggo pa lang siya nagte-take at may mga araw na nakalimutan niyang uminom, hindi pa sapat ang mga hormones para pigilan ang pagbubuntis. Pangalawa, ang pagkalimot ng pag-inom ng pills ay maaaring mag-trigger ng ovulation. Kapag nangyari ito, posibleng may lumabas na egg cell na maaaring ma-fertilize kung may sperm na pumasok sa katawan.
And last, kahit isang beses lang nangyari ang intercourse, sperm can live inside the reproductive system for up to 5 days. Kaya may chance pa rin na mabuntis kung tumapat ito sa ovulation period. Anong mga kaso ho ba ang karapat-dapat na maipatong sa naturang krimen, attorney? Ang nangyari sa ating biktima ay nagkaroon ng fraud o panlilinlang, wherein nag-uusap sila online ng ating suspect at yung suspect naman natin ay pinapunta yung ating biktima sa isang hotel. At doon isinagawa niya ang pansasamantala sa ating biktima. Well, this case clearly violates the Republic Act 9262 or the Vowsy Act of 2004. Pwede rin siyang magsampa ng kaso na nagpapaloob sa Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. At panghuli, maaari rin siyang magsampa ng kaso na sexual harassment under the Republic Act 7877 or the Sexual Harassment Act. Sa kabila ng lahat, pinili nilang maging matibay at ginawa ang abot ng kanilang makakaya. Sila ay nanampalataya at itinaya lahat ng pagmamahal sa Panginoon, pamilya at kanilang mga sarili. Huwag piliin lagi ang pagiging mahina dahil kailangan mo ring maging malakas para sa iyong sarili. Maraming pagsubok ang buhay pero hindi ito dahilan para tapusin. Maging mapagmatyag, magkaroon ng matibay na isipan at kalooban. Huwag maging isdang walang kamuwang-muwang sa mga taga na may pain. Kung natatakot, harapin ito ng natatakot. Mag-iingat palagi. Ako si Athena at ito ang Isalaysay.